paglabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yo! Topacio! Yeah, mga kasama! Magandang umaga po. Ngayon po ay Biyernes 20, ano ba? 26, ano? 26 ang ating petsa, ang ating araw ay Biyernes. Ating oras ay alas 11:03 ng umaga. At ako naman po si Atty. Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal Topacio. Bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ukat sa inyong katawan at kasama si The Dazzling, The Debonair. Ito po si Dazzling Dokche, nakakita bunbunan. Magandang good morning po sa inyong lahat. Itong umagang ito, mapapanood niyo po kami sa Aliw 23, Sky Cable 72, Signal 24, TV Plus 27, at GMA for the Box 25. Nakalimutan ka. Ano? Napapanood din nila tayo rito. Punta lang sila sa studio. Oh, sabagay. Upo sila doon. Wag, baka magdansaan dito mga tao. Yun ang problema lang. Yun ang- Nagbibiro lang po kami. Oh, mahirap. I can cool down. Oh, Okay. oh, yeah ba? Oo, meron din Yes. hindi nagkakasya. Sinabi mo nang may hindi nagkakasya, Doc. Anyari. Hindi nagkakasya pera Yun. ng ating mga mamamayan sapagkat yung pinangakong bigas na 20 ay 75 pesos sa Well, 75 pesos sa Bicol region. Oh! Yun Mario Josep. 75 pesos per kilo. Hindi ko iniimbento to. Ito ay mga reports na nasa dyaryo. Nakaka-afford the box pa ba sila? Hindi na. Wala. Afford the box na lang. Oo. Okay. Pero ito yung sa ibang mga lugar, ha? Yes. Base din to sa monitoring ng DA. Di ko iniimbento to, ha? Oh. Mm. Ang sabi? Yung average, ang regular milled rice, 53 per kilo. Well-milled rice, ito pala, iba yung well-milled rice, no? the regular 59 pesos. Oh. Meron bang badly milled rice? Baka Actually, sa totoo lang, meron. rice is mas healthy. Mas maraming fiber. Yes, because hindi lang yung fiber. Kasi ang sustansya po, kagaya niya ng grain, nandun po sa husk. Kaya actually, mas healthy po yung pula, yung itim, tapos yung medyo brown rice na. Hindi, kami maraming pula ang ginagamit yun, talaga pwede namin. rin yung pula. Uy, mahal yun, ha? Mas Correct. mahal pa yan. mas mahal ang pula. Mountain rice. Mountain rice is never fun. Wag lang basag ang pula. Iba naman yun. Iba yun. Wag yung basag ang pula. Saka actually, dahil nga po yung sustansya nandun sa balat, kailangan kumain kayo ng intact yung balat. So kakain kayo ng durian, langka, buko, yan. Pati Sustansya. balat. Yun lang. Yun lang ang problema. Saksakan at tigas yung balat. Buko, yan. Matigas Ayan. yung balat. Ay, may tabi ka ba? Or, Meron. Okay. Sige, tuloy mo. 59 per kilo ang local premium rice. Yeah. 63 per kilo local special rice. 68 per kilo imported well-milled rice. And imported rice, 65 per kilo. Yan ang mabigat. Ngunit, Mga presyo. hindi pa yun ang issue natin na mahal ang bigas. An issue. Ang issue natin, ito na naman si DA na Francis Chu Laurel, ano? Ito. Junior, Junior. Junior. Oo. Alam mo kung ako yung pamilya ni Tito Doy, papakiusapan ko itong ibahin na, huwag na lang gamitin yung Laurel, Chu na lang, kasi napapadama yung Laurel sa kekeng ko yan. Chu. Chu to, Chu. 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 Baka inatsing. Bless you. Bless. Thank you. Yes. Kasi sabi niya, Ang sabi? hindi pa rin daw sila magpapataw ng SRP o suggested retail price. Sabi nga. Ibig sabihin, hinahayaan nila ang market forces. Ay hindi pa nila ginagamit yung kanilang regulatory power. Yes. Ang tatrabahuhin daw nila ang supply. Very good. Pero ang problema, Ang problema. oo. Ano ang problema? Ang local production pala ay lumaki. Oh?
Ayun, to 20.05 million na metro tonelada kontra sa 19.75 million na metro tonelada. Tumas. Kaya nga nagre-reklamo itong tropa na bantay bigas. Anong sabi ng bantay? Bakit ganon? Mas malaki ang supply. 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 Yeah. Hindi, di ba yung spelling ng local na supply? S-U-P-L-A. Hindi talaga ako makapronounce ng supply doon. Lalo kung lagi ko na pronounce supply. Supply. Oo, Mali parang nga, mali nga. supply. Oo. Di ba? Ganun yun yung nilalagay sa oven pag umaalas na yung supply. Yes. Supply. So, pinag-uusapan natin ay tungkol sa supply. Supply. Anyway, sabi nila, di ba ang law of supply and demand, mas maraming supply, Dapat. ay mas mababa ang presyo. Oo. Pero bakit mataas ang presyo? Number one, pinagtataka nila. Number two, ang sinasabi nila sa halip na SRP na i-impose, dadamihan nila ang supply. Yun. Marami na nga supply. Anong ibig sabihin nilang dadamihan ng supply? Ano nga? Mag-aangkat. Mag-aangkat. Importation. Mag-import. Kasi nga, may kumikita dyan sa importation. Kaya, mataas ang presyo, import. Sa halip na nag-price cap, Correct. local production ang i-increase nyo pa ng mas marami. Correct. Hindi, magdala na lang tayo galing sa ibang bansa. Yeah. Yun yung mabigat. Kasi, in fairness, sa loob ng pugon, Sa loob ng pugon, no? in fairness to the importers and in fairness also to the country, kaya natin ini-import po dahil highly subsidized po ang bigas palay sa ibang bansa. So, nagiging mas mura. Kung gobyerno binabayaran yung mga rice farmer para nga mag-produce, di syempre, bababa yung cost nila kasi hindi na sila umutang, hindi na sila gagastos, gobyerno nagbibigay. Hindi, mas hindi mura. subsidy. Hindi, sa abroad. Hindi, sa abroad, hindi rin subsidy. Subsidy. Support. Hindi yung, mahirap nga, wala support. hindi subsidy na yung ibibigay sa inyo out. Dito subsidize yung nagbenta ng 20 pesos, di ba? Kaya nakapagbenta ng 20 pesos, sinubsidize. Yes. Binibili nila ng 25 ba o 30. Mga ganun. Oo, ibinibenta na ng 20 ng subsidy. Yes. Sila, yung means of production, inaalalayan, farm to market roads, irrigation, Yes. bagong teknolohiya, Yes. yung mga hybrid rice. Favorable credit. Yun ang importante yan. Murang Oo. pautang. Para hindi na bibiktima not only ng mga usurer, kundi ng yung mga baon sa utang, ay natitake advantage tuloy ng mga middlemen. So usurer friendly. User yun Ay, eh. 5-6 yun eh. Usurer. 5-6. Usurer friendly. Sige. Yun ang sinasabi ko. Kaya maganda ang rice production. Kasi pag subsidy, Yes. kung outright subsidy, walang epekto yun sa rice production. Nga naman. Actually, baka na-encourage mo pa nga wag na mag-modernize kasi sila subsidize mo anyway. Yes. Parang yung ayuda ka ng ayuda. Ina-encourage mo ina-encourage mo yung katamaran eh. Ayun na. Yun, exactly. Naman tagal din nating didiskusyon yan. Nagsasasabi ko na hindi ako pabor po sa bigay-pera, tulong na walang ginagawa. Nagiging tamad po ang populasyon. Yung ayuda, temporary lang yan. Halimbawa, yung pandemic. Tama yun. Yung calamity assistance, Yan, pandemic assistance. Pero yung i-institutionalize mo na may isang sektor o isang segment ng population na nagkakaroon tuloy ng entitlement ng ayuda 5,000, ay sasabihin, bakit pa ako magtatrabaho? Yes, exactly. Tunga nga lang ako, magkakamot lang ako ng badoodles dito sa bahay. Yes, sinimulan ni Panot na 4-piece, di ba? Tulong. Ang nangyari po, yung mga artisans na sumisweldo syempre na pakyawan din naman, hindi na magtatrabaho ng burda, hindi na magtatrabaho ng mga maliliit na mabusising trabaho dahil kahit mababa ang kita compared to the ayuda, mas mahal siyempre yung kitain mo na may ginagawa ka. Pero yung ayuda, parang sapat na si kanila dahil wala kang ginagawa. Hindi katamaran ng kinaresultahan. Yun nga ang problema. Ito pa ang Tamad. danger dyan. Masyado silang tamad. Yan, 8 probinsya na pala ang nakakaranas ng tagtuyot. Mahirap yun. Dahil tagtuyot, hindi na didiligan. Mahirap, hindi na diligan. Mabigat yun. Yeah. At ito mga probinsya ng Abra. Abra. Di ba rapper yun? Abra kadabra. Hindi ba rapper yun? Rapper siya, Abra. Aurora.
Oh, P1? Hindi. Province. Quezon. Quezon. Oo. Hindi, talaga Aurora. Yes, Pinangalan to kay Doña Aurora, di ba? Yes. Benguet. Mm. Oo, Ifugao. Ooh. Ilocos Sur, Yes. Isabela, Oro sa Norte. Yun ang ano talaga, di ba? Rice basket. La Union. Pati Metro Manila. Oh, meron na pala tayong Mountain rice production Province. sa Metro Manila. Nueva Ecija. Ang dami naman. Occidental Mindoro, Pampanga, Pangasinan, Quirino, Rizal, at Tarlac. Oh, dami pala Japan, ano? Japan Nueva Ecija. Hindi, Gapan. Gapan pala yun. Sorry. Gapan pala. No, kala ko Japan Nueva Ecija. Dami rin pala piktado, ah. Itong ginagawa naman ng Department of Agriculture. Kita nyo kung gaano kagaling ng mga tao. DA? Nagawa ng DA? Ay, oo. Eto. Ano ginawa ng Eto. DA? Nagpakalat sila ng mga advisory. Nagkalat! Nagpakalat. Advisory. Para Alam ko. makatulong Alam ko sa nagpakalat. mga biktima ng tagtuyot. Ang ginawa nila ay nagkalat sila ng advisory. Advisory, kinalat. Tungkol sa weather condition. Yun ang ginawa good. nila. Oy, kasi mahirap magkalat at pinag-uusapan mo agrikultura. Ano bang ginagamit na pataba ng agrikultura? Mahirap magkalat. Ayun, oo. Oo, may mangangamoy tayo. Oh, Nagkalat. ibig sabihin, sa harap ng tagtuyot, yun ang ginawa nila. Oh, kaming bahala, monitor natin ang weather. Ito ang ginawa natin. Oo. Pagkatapos, Ito pa, malaking bagay ito kasi tagtuyot eh. Oh, Ito, tagtuyot, makakatulong tagtuyot, to. oh. Binavalidate nila kung talagang may tagtuyot. Ito, validation of okay. vulnerable areas. Maganda ito. titignan mo kung may tagtuyot at sasabihin mo, meron ba nga ba o wala? Oo, may tagtuyot. Oo, yan ang ginagawa ng Department of Agriculture. Oo. Ito ba, ina-assess nila bago sila mag-cloud seeding. Teka muna. Alam niyo yung cloud seeding, hindi po primary, sa tagtuyot. Yes. Hindi primary remedy yan eh. Ang remedy dyan yung irrigation. Yeah. Yan, cloud seeding, hit and miss yan eh. Hindi, Yeah. yan eh. Pambihira Saka ang na. problema mo sa cloud seeding, wala ka isiseed kung walang cloud. Saka ito. Walang ulap eh. Oo. May Nangyari problema na. yun. Parang suklay yan eh. Yes. Oo. Bakit paano suklay? Diba, ano susuklay mo kung walang buhok? Oo nga naman. I'm sorry. Ito naman ba, ako. ginagawa nila, Kaya dazzling eh. Dazzling. Ito ba, through ginagawa the na. snow. Minamapa nila yung mga areas na mawawala ng ani dahil nagtuyot. Maganda yung mga measures nila. Nakakatulong yan. Oo. At Tingnan saka, mo kung may tagtuyot. Alamin mo kung nagtagtuyot. Tapos titingnan mo yung epekto ng tagtuyot. Ano pa gagawin? wala na. Ito lang nakalagay dito. So, anong nangyari meron pa, yan? meron pa. Ha? Ano yan? So, tanawan sila. Tatanawin mo lang. Tanawan eh. Titignan mo lang. Taga-tanawan lahat. Ano ba yan? Parang malabo yata yung kanyang Malabo klaseng ito. what kind. At saka, Oo. ito, nagpo-formulate sila ng mga strategy. Oh! Oo. Ngayon pa lang. Alam na nila magkakatagtuyot. Ilang buwan pa lang. Kasi cycle naman oo nga. yan. So, titingnan mo muna, tapos mag-iisip ka. Pero ano gagawin? Wala pa eh. Minamap out pa nga eh. Nag-iisip pa! Ikaw naman, masyado ka naman demanding. Pinag-iisipan na nga. Gusto mo may gawin pa. Sir. Nag-iisipan I'm na sorry, eh. sir. Wala tayong gagawa. Nag-iisip pa eh. Kamote. Wala ka naman madaliin natin yan. Oo, yaan mo matapos yung tagtuyot bago natin gawan ng paraan. In which case, hindi na kailangan gawan ng Hindi, paraan. pagdating ng monsoon season, meron na silang strategy Oo, para nga sa naman. El Nino. At least, pag umulan, hindi mo na kailangan Hindi yung yun ang strategy problema. para sa tagtuyot. Parang yun yata strategy nila eh. Yeah. Pagkatapos ng masusing pag-aaral, ito suggestion nila. Hintayin nyo yung tag-ulan. Hindi na tagtuyot. Solve! Alam nyo, may relationship yan dun sa ginagawa po sa Amerika na tawag po nila ay kicking the can down the road. In other words, ayaw mong gawan ng solusyon, gawan mo ng solusyon later on. By the time nagagawan mo ng solusyon, di na kailangan kasi na-solve na eh. Monsoon rain na Ano tawag doon sa kwan? Ano Kick tawag? the can down the road. Ano? Kicking. Oo, kicking. Oh, kicking. Ay, iba yung dinig ko eh. Kicking the can. Kicking the can. Oo. Kicking ha? Kicking. Pangklaseng lata yun. yeah. Kicking the can. Oo, baka ano. Tumbang preso. Tumbang preso. Di ba? Oo. Yun. Ay, nako. Kill the priest. Kill the jail. Kill the jail. So, Tumbang yun preso. po ang ginagawa ng ating DA. Yes. Sinisipa yung lata. Sipa natin. Ako naman may ibang ikaw, report. sige, ikaw naman. Kaakibat dyan sa'yo. Oo. Ken, meron akong mga visuals. Number 1, yung una. Pakita mo.
Kahit full screen, okay naman yan. Sige, full screen muna. Sige, Yan yung ating sasalamin papakita. Alam niyo po kung ano nangyayari ngayon? Nagkakaroon ng viral na bagong kinakain ng mga netizen. Kinakain? Yes, kainan yan, kainan. Yun yung Hindi masarap. ba malaswayan? Hindi. Ay, sabi mo kainan Masarap eh. daw Oh, eh. yeah. Oh, Tingnan natin, Ken, tingnan natin. ano mo? Nandiyan na ba yung video? Wala pa. Oh, wala yata tayong graphics. Ba, parang naging DA. Ayun. Yun! Okay, thank you, thank you. Bakit? Nawala si Jen? Starch toothpick. Okay, okay. Ang storya po kasi sa Korea, meron pong, okay, starch toothpick, not edible. Sabi po officially ng gobyerno sa Korea. Next slide. Starch siya para biodegradable. Yes. Essentially, starch would be, ano ba yun? Almirol or gawgaw. gawgaw. Oo. Okay, di ba? Parang ano, Pampalapot, pampalutong. meron ng starch na ano ngayon yung straw para biodegradable. Yes, yes, correct. Ito naman, nilalagyan din nila ng sari-sari pong mga paminta, ay asin, tapos nilalagyan din ng keso para pong popcorn. Hindi ba yung nakikita nyo pag bibili kayo sa mga fast food, nilalagyan nila ng pulbos na mukhang keso, tapos aalog-alog. Puro ano yun eh. Puro chemical yun ha. Ang ganun nila, aalog-alog, di ba? Puro chemical yun. Oo. Ano ba yun? Oo, next yeah. slide na, Ken. Yan po ang nangyayari. Nakikita nyo po, buong-buo po yung toothpick, ano? Pagkatapos, habang niluluto nyo, piniprito nyo, ang nangyayari po dyan, nagiging parang bulate, kaya nakakatuwang panuorin din. Yung kulay po, food coloring lang yan. Huwag naman kayong mamroblema. Food coloring lang. Berde po siya, mabibili nyo. At parang actually, utak mo. Medyo. Oo. Super berde na yun. Na ang lumalabas po, masarap panuorin habang niluluto kasi humahaba. O hindi ba maganda yun? Habang Oo. habang Parang kinakalikot mong ganun, cinco- humahaba. Oh, yeah. Cinco patay. Oo, Siyete siyete buhay. Ito po, siguro 3 patay, tapos mga 6 buhay. Ito, 3 patay, Oh, 6 buhay. yeah. Tapos manipis, kakapal pa. Oo. Di ba? Tapos, Parang pamilya na, ano? tapos niyan, siyempre, susubo mo muna yun. Di ba? Oh, So, yeah. maliit, lumaki, tapos sinubo mo pa. Kumapal. Maliit muna, kinalikot mo, Oo. lumakit, tumaba, susubo mo. Tubo. Okay. Oh, Consistent. yeah. Maganda, maganda. Okay. So, ito po ang epekto. Tapos, yung huli nga, may slide pa ba? Pang-apat. Meron pa ako slide na to. Baka may slide na Oh, kita yan, yun. yan na. Meron pong lumabas sa dulo. Pero actually, keso po yan. Yan. So, yan po ang nagiging bagong craze sa Korea. Siyempre, nag-warning po yung Ministry of Health sapagkat sinasabi nila, wala pong pag-aaral pa na nagsasabi na ang ating mga toothpick na made of gawgaw or almirol or starch talaga ay pwedeng kainin at hindi Edible. nila alam kung ano epekto raw. Although naka-advertise na po yan na edible toothpick. Yan. So in other words, natangatain mo. Pero mukhang mas masarap kasi, di ba? Mas masarap yun habang kinakalikot mo, humahaba, tsaka kumakapal, tapos susubo mo. Oh, Yun po ang yeah. nangyayari. Ayun. Kaya naging popular. Ang problema, ang hangat-nangatain, hindi pwede yata yun. Hindi. Masakit yun. Masakit No? yun. Oo. Kaya dahan-dahan din po kayo dahil akala ko po, noong una ko nakita, na tinitira mo yan, yung kinakain mo kaagad. Hindi pala. Piniprito, nilalagay ng flavoring, pwedeng paminta, asin, o kaya ibang spices, tapos pwedeng palagay yung cheese powder nga, parang yung ginagawa nga, yung ginaganon-ganon sa ano. Na puro chemical yun eh. Puro chemical. Ginaganyan sa ano, Chemical. sa sinihan. Di ba? Bibili ka nun, bubudburan ng gano'n, kakanin nila. Tapos saka mo susubo. Oh, Ganun yeah. din ang ginagawa mo dyan. Pero yan daw masarap. Although, syempre, just to Siyempre, be... puro flavoring eh. Oo nga, just to be on the safe side, safe tayo. Ay, hindi. Yun lang nga. Hindi, kasi talagang starch yan parang biodegradable. Yes, Meron na nga precisely. ngayon dito sa atin locally yung straw na starch din eh. Yes, oo. Kasi matibay din naman yan eh. Although, meron din naman po kami naman racket namin, alam nyo, marami akong racket eh. Meron pong kumpanya sa Amerika na na-patent na yung technology, better than most and very promising. Malapit na po dalhin natin. Parang si sa John bansa Dependencia natin. dati, very promising. Oo, very promising. Lahat pinangangakuan. Pero ito ginawa namin. Hindi lang pa. Okay. Yung teknolohiya po nila, galing po sa byproduct at waste material ng corn, ng mais. Corn ito. O corny. Pero, nagiging sandbag, nagiging plastic container, nagiging plastic parts ng kotse. Okay. And biodegradable siya depending on your specifications. Kung gusto niyo mag-biodegrade within 1 year, pwede rin. Kung gusto niyo within 6-7 years, nilalagay po sa landfill. Yun po kasi nag-activate. So, kung naka-storage lang,
hindi po mag-activate yung biodegradability. Ano yun, may enzymes? Hindi na. Kasi pag nasa landfill, nilalagyan Magkakaroon dinidiligan na ng yun bakterya. Oo, Gugro oo. na yung bakterya, kakainin na Oo, siya. alam mo naman, pag dinidiligan, doon nagkakainan. Ayun, Diba? oo, yun, Kailangan oo. madiligan Yung talaga. bakterya, yung Oh, bakterya. Yeah. Yun ang pinakamaganda po dyan. So, Oh, yan dyan na po ang yeah. status ng technology. Okay? Tapos, Ayos. okay ba? Meron ka ba? Wala na, Okay. wala na. Hindi, Alright. ano lang iniisip ko lang yung mga Oo. pwedeng gawing edible para hindi masyadong maraming napoproduce na garbage. Oo. Halimbawa ito, yung coffee cup na ito. Pwede mong gawing edible. Pagkainom mo nung, Yes, nung kape, kainin mo rin yung cup mo. Di ba? Oo. Oo. Eto, dyaryo. Oo. Pwede. Pagkabasa mo sa umaga, nung dyaryo, kainin mo na. Yun ang breakfast mo. Di ba? Oo. Idea. Interesting, oo. Oo, Biodegradable na may lasa. Ayun. So, oo. pwede mo budburan siguro ng asin, Oh, spice. yeah. Prituhin mo na rin, parang toothpick. Oo, yun. Diba? Edible lahat ng papel. Sayang yung papel. Correct. Oo, mga papeles. Pagkatapos mo basahin yung papel, kainin mo na rin. Yun. Ito naman po, pinaka-importante dahil nag-uusap-usap na tayo tungkol sa People's Initiative, mga eleksyon, etc. Ito po, napaka-importanteng malaman natin because it involves our electoral system. Meron pa tayong 2 minuto eh. Oh, sige, go. Okay, ang bagong findings po, nagkaroon po kasi ng demandahan sa Amerika. Hindi po ba nagkaroon ng eleksyon? Tapos, ang gamit po nila ay yung Dominion voting machine. Ano ang another name for Dominion voting machine? Smartmatic. Smart. Kaya pala, Dominion. Oo, ang Dominion! Ang Dominion! Sabi ko sa'yo, hindi maliit yung Dominion. Dominion talaga, sinasabi ko sa'yo. Oo. Alam niyo po ang ginawa? Ano ginawa? Kasi nga, ayaw maniwala at sinasabi nila na unhackable. In other words, hindi nyo ma-alter, hindi nyo mababago yung source code ng voting machine. Yun po ang gusto nilang paniwalaan natin. So, ang ginawa ng isang J. Alex Halderman, professor ng Computer Science and Engineering sa University of Michigan, ginamit niya po ang isang ordinaryong ballpen. 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 Okay. Sinuot-suot niya yung ballpen doon sa loob po ng voting machine sa likod ng touchscreen. At pwede rin, kung hindi ballpen, gumamit din siya naman ng voter card. Meron kasi sila parang ID card eh. So yun ang ginamit niya. Or pwedeng USB lang na ikakabit mo doon sa kable ng printer. Imagine, yun lang po gagamitin nyo. At nabago niya kung sino nanalo, nabago niya lahat ng mga balota, nabago rin niya lahat ng code ng touchscreen. Wow! Ballpen lang at saka Ballpen. cable at saka voter's Oh, card. yun lang. So para siya si MacGyver, ano? Oo, galing-galing nga eh. Oo, So, diba? sinasabi nila na unhackable, secure, ballpen lang at saka parang Wala. credit card gagamitin mo. Nabago na lahat. So, ganun din na nangyari dito kaya. Ay, yun ang sinasabi ko sa inyo. Lalo na't pag biglang sinasabi, ay, may error pala. Yung enye, hindi nagre-register. Kailangan patayin natin lahat. O, bigla na lang natalo na si Bongbong. O kaya, dun sa Amerika, natulog lang yung mga tao, bigla na lang bumulusok si Biden. Naunahan na, umungos talaga ng Totoo. hundreds of Oo. thousands. Plus, saan kayo nakakita ng kandidato na pag nangangampanya, nilalangaw, pero yung kampanya Baka hindi naliligo. natalo, pwede, nilalangaw nga. Eh, siyempre, matanda na, naagkas na yun. Oo, isang pana sa hukay. So, ito naman, saan mo nakita, paano mananalo yan? Eh, kung yung kalaban niya, kahit saan magpunta, dinudungog Ayun yung mga naman, tao. kita naman natin eh. Yun lang naman ang tanong. At sa notang yan, mga kasama, ay magbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topasyo. Pagkatapos sa mga commercials yung commercial emergency, maalalahan ang buhay. Just in news, flash breaking news at this moment. At kung ano-ano pang katsurbahan. 1, 2, 3. Yema! Yes, Yes, Yo, Topasyo! Yema, mga kasama! Ating oras, nag-time check na pala, huwag na natin sabihin yung oras. Nagbabalik po ang Yes, Yes, Yo, Topasyo, Attorney Ferdy Topasyo at... Pero po yung lugod, Doc Chen, nandito na tayo sa bahagi ng programang tinaguri. Pakita mo, tweet mo. Uy. Intro yun, ha? O, ikaw muna, Doc Che. Okay, batiin natin ang ating mga mahihilig sa iyotto, ang ating mga iyotto
Tour. Babatiin po natin sila lahat nandito. At siyempre, mag-upisa tayo si Stone Trooper, ang unang bungad-bungad JBBPH from Albay. And of course, Mayer Serreño with Nanay Rosie and Annalina. Oh, nawala na isa. LMX Red Maple Leaf, Teresa Kikomo, Earphone Gang ng Hong Kong, Jerome Merced, Mark Anthony Perez, Leo Vertubert, Janet Perez, Elzever Quiñones, Boy Martinez, happy weekend, Roberto Galope, Mamadra, Holy Cow, Ikida Janet, Noel Sico ba yung KSA? KSA? Saudi Arabia. Maria Elizabeth Logan, and Alan Day Mariano, Prime Reeves, YVR, Celis Bongkay, Malot, Romantic Moon, Josephine Angeles, Boy Martinez, Alvibal, Ako Mix. Tapos Maria Elizabeth Logan uli. Ito pala, sabi ni Maria Elizabeth Logan, ang toothpick pala sa Korea. Sa Pilipinas, ang sinusubo, saba. Teka muna. Dennis Oh yeah. Tapos, may pangalan dito na mukhang hagwon. Hindi, Hindi ko mababasa tong Korean. alam mo yung mga, bukod sa sinusubo ng saba, ano. yung mga macaroni. Macaroni Dayan. Macaroni. Dayan. Oh Francis yeah. Santos. Yung Hangul, baka gusto nyo i-translate. Hindi ko mababasa yun. Mangkanor, binanggit. Victor Tadeo, and then Kayabyab, Clorita Mayola. And of course, puntan tayo sa ating mga X-rated na mga anak ng tinapakers na nandito natin, mga anak ng tinapa dito sa X na dating Twitter. Raven, Nevermore, Japoktin, Bojoloni, and then of course, babatiin din natin sina Ferdinand Peran, babaeng taga Malolos, Love Meow. Ayun ang pangalan niya, Victoriano, Mix Gonzalez, Leonardo Balagulan, Dennis Asis, Dennis Asis, kaibigan ko ba yun? Ganun ba? Leo Imperial, Rose Pablo, Ang Tama Lagi, Jim Carlos, Lizelle Fabs, Ryan Lingo, Zayco 101, Rolly Malyari, Tweet, Lorna Palima, 2021, Eric Caslib, De La Juan. And ikaw na pare ko, maraming salamat sa inyo pagkikinig sa Show Kento Animals. Of course. Ito yung ating mga Twitter ranters ngayon. Alam mo naman, puro Twitter ranters lang tayo ha. Yes. Narito po si Japoktin, siyempre, unang-una. Hampas Lupang Mandirigma. Yo. Si Twin 21 sa pakingkulanay mo. Lorna Palima, si Diego, M24, at ang huling hindi mababanggit ay si di Don Rodrigo ay narito rin po. Yan. Siyempre, ang hindi nawawala ay si Dean George Bocobo. Yan, si Sisi, di ba? Sisi yung pronunciation niya. Sisi. Walang sisihan. Punch the Lines, Rica Espiritu, Jovi Narcisse, or Narcisse, basta. Narcisse. XYZ Ab, Anathema Crapola, Jopats, at talagang huling hindi mababanggit na to, sina Clar, Jerry Concepcion, Idania D. Nestor Pestelos, at si Next Level Democracy, pati si Manu Tikia nandito pala, Alden Romero Maharlika, at si Cory. Siyempre si Michael Guy, si Peter Rodriguez, si Ryan Ang, si Rolly Mendez Tomas, si Cathy Palamos, si Ate Ems Magalom, si Tony Lim. Ay nakikinig tayo dito kasama yung kanyang beauteous wife na si Hasmin. Yan. Oo naman, beauteous. Okay. Parang si Wena. Guanzon, beauteous. Oh yeah. Anyway. Greg John. Etong si Katirso Peralta, si Kachek Talay, William Gatchalian, Simon Paz, si Alex Cruz, si Nats Gamboa, si Louie Gamboa ay nakikinig din. Thank you so much for listening in. May sinasabi ka, yung mga gadget. Meron pong bagong pag-aaral tungkol po ito, patungkol sa mga gadget ng ating ginagawang pang-babysit. Nagiging babysitter na yung mga gadget eh. Pambibwisit? Iba yung buwisit. Buwisit din. Iba yung Hindi, lumalabas. Ayon din sa pag-aaral, buwisit daw yun. Alam niyo kung bakit? Okay. Ang nangyayari po kung babies and toddlers, kasi ang study po nila, 12-month, 18-month, at 24-month old.
na ilan So, ba mga libo? paslit pa to. Yes, mga 1,471 children that they Ba, followed malaki for yung 4 universe, years. oo. Marami-rami. So, ang nakita po nila na depende po kung gaano katagal ginagamit po yung gadget, lalo pong nagkakaproblema yung bata. Ang sinasabi pa nga ay ginamit nila yung US National Children's Study at nag-complete din po yung mga tagapangalaga nila ng Infant Toddler Sensory Profile. So, anong bad effect? Okay. Ibanat mo sa kanila para mag-guide naman yung mga, lalo na yung mga Oo. bagong mga parents dyan. Yes, saka yung mga meron ng mga anak kasi discovers from 12, 18, and 24 months. Okay. Parang si For- Juan, di ba? Parent yun eh. Di ba? Yun ang model na parent. Oh, si lalo na speaker. pag- Magulang eh. Oh, Oo. magulang eh. No? Ngayon, yung 12 months, any amount of screen time, Any amount, ha? any amount, ganun kalupit, pag 12 months old, 105% higher chance to display low registration and high sensory behavior. Ibig sabihin po noon ay, pag meron pong sa environment niya na stimulation, whether may nagsalita, meron siyang nakita, ang nangyayari po, mabagal po siya mag-react. Mag-react, oo. Yun. Low registration po yun. Nakita na niya, for example, may threat na papunta sa kanya, nakatanga pa lang din. So, yun ang problema. Ano Okay? pa? Oo. And each additional hour after any amount of screen time, for every hour, pag 18 months na po, 23% higher likelihood na sensory avoidance and low registration. Ano In ibig other sabihin words, ng sensory avoidance? ayaw niya ma-stimulate with any sensation outside. Strong colors, loud noises, pagkatapos yung mga, kunyari, kahit nanonood ka ng sine, babibigla ka na lang, ina-avoid po nila yon. Low registration, hindi po nga mabilis mag-react. Okay? Pag 24 years old na, in other words, 2 years old, 20% chance, halos the same, high sensation seeking, iba na po, naghahanap na siya ng sobrang stimulus. Hindi na ordinary. Nung Yeah. teenager ako, naghanap din ako ng sensation eh. Oh, alam ko Ayun yun. sa may Oo, Quiapo. oo. oo. Pero ito 2-year-old. Okay. Yung sensation na hinahanap po nila, sobra silang sensitibo at yung iba naman, naghahanap ng mas sensational at mas matinding experience. Like, gusto nila mas matindi yung pagkurot sa kanila bago sila mag-react. At gusto rin nila na... Nilalati-lati ko sila. Oh, yun. Ah, Ano ba yun? Si Bird? si Andy Bautista. Si Andy Bau. Andy Bird. Oh, yeah. Tapos, meron din pong opposite, yung sensation avoidance. Nag-i-increase po yung problema with each extra hour of screen time. So, in other words, we should avoid exposing children below 2 years old from any gadget requiring screen time. Ito ba hanggang adulthood nadadala? Yes, yun ang problema. They are postulating that this will be carried to adulthood. Bakit po? Sapagkat yung kahit anong study na titingnan nyo, in developmental science po, pagdating po ng mga bata, lahat po na natututunan nila, wala silang morals pagdating po sa natututunan, nakikita, naririnig, at pananalita na napupulot nila. Kaya Pati yung pala, behavior. yung pagka may mga teenager No. na gusto kong hawakan ko, ayaw eh. Yung pala sensation avoidance, yung pala epekto. Ginagawa ko, akong bahala sa'yo. Oh, yeah. Yung pala ang epekto noon. Akala ko ako eh. Oh, hindi. Yung gadget pala yun. Mahirap na dahan ka kasi pag nakakarinig ng hayaan mong iha, pisikatin kita. Iba ang dating. Ganun ba? Okay. Yung development study na sinasabi ko po sa inyo, up to 7 years old po, wala pong moralidad kahit paano nyo turuan yung bata. Dapat ipakita nyo sa kanya, parinig nyo sa kanya na constantly. That's why, pag natutunan yan up to 7 years old, dala na po yun hanggang adulthood. Kaya pag ang bata po hanggang 7 years old, kain ng kain at tumaba, dadalin niya yan hanggang adulthood. Kapag ang bata nakikita na walang iya yung kanyang mga magulang, yung sinasabi mong magulang, hindi parent, napakagulang, napakawalang iya, gagayahin din niya po yun, ganun din po ang pagtrato niya sa kapwa niya. Hanggang 7 years old. Kaya minsan, hindi natin masisisi, kailangan talaga may counseling, tapos yung mga nambubuli, pag nakikita Alam mo, nila may sa bahay. advertisement dati dyan eh. Ano? Yung short advert 30 second there. Na. Bago yung ang nakikita ng bata. Ayun, Hanggang correct. pagtanda. Yes. Di ba natatanda mo yung ad na yun? Hindi, kung ano Nung nakikita Marshall. ng matanda,
yun ang naniniwalang tama or something to that effect. Yes. Hindi, ang nakikita ng bata, dinadala hanggang pagtanda. Yung martial law, may ganung mga advertisement. Nagtatanda kasi. Then that is also the wisdom imparted by the Japanese form of education. Kasi nga, 5 years old, 1 year old, di ba? Ay, 5 years old, grade 1. So, 6, 7, hanggang 7 years old, hanggang grade 3. Tinuturuan agad nila ng cooperation, tapos ng sharing of responsibility. Politeness. Yes. Kaya nga hindi nagtuturo ng basic reading, writing, arithmetic until after grade 3. Tama yan, ha? Tama yan. Alam niyo sa kahit good manners, right conduct ka agad. Pagka turista ka sa Tokyo, yes. Kahit nakita mo, pigilin mo yung isang Japanese doon, kahit nagmamadali, titigil yun, tutulungan ka ng tuturo yung direksyon. Napaka-polite. Grabe. And that could probably also be the reason why nanalo rin yung Ukrainian as Miss Japan. Kasi nga, ang natutunan niya because of the writing as well as the speaking is the formal and very polite Japanese style. Yeah. So sabi pa nga, di ba, na she's more Japanese than a lot of Japanese. Para po Amerikano. Iba naman yung turning Japanese. I really think yung ginagawa so. Iba naman yung ginagawa. At sa notang yan, mga kasama, ay magbabalik ang iyan si Alcio Tomasio ang 80 at Ate Quaaludes. Yes, babalik kami, promise. Yeah, mga kasama, oras natin, alas 11:50. Ito po si Atty. Ferdy Topacio sa huling yugto ng Yes, Yes, Yo Topacio kasama si... Dazzling Doctor po sa Bulbuna. Yan, you own that name, pare, Dazzling Doctor. Dazzling Doctor. Yeah. Makitab na pato. Wala, may sinasabi ka. Speaking of dazzling, di ba may sinasabi ka tungkol sa bakuna? Okay. Walang connection sa dazzling, ano? Wala rin. Okay. Dahil po natin pinagdidiskitahan ang Betsin. Naalala niyo po ba? Betsin, Okay. Ang lumabas po, umabot na po sa legislatura. Kaya lang, sa Amerika lang. Nagsimula na po ang legislature po ng Arizona na sa USA na pinagsasasabi na po nila categorically na ang mga Betsin po ay hindi bakuna kundi bioterrorism weapon. Sa Oregon din mismo nagkakaroon na ng ganon na magkakaroon ng legislative declaration. Resolution. Para po yung ginagawa nito pag nag-resolve, binobotohan po nila. Dahil po ang ebidensya nila, naalala nyo yung Pfizer, yung Pfizer, ayaw nilang ilabas yung kanilang data. Sabi 75 years bago ilabas. Ganun din ang ginawa. Mas matagal yun sa 48 years. Yes, matagal pa yun sa 48 years. So, ang lumabas po nung inilabas nila, ang lumabas nung nilabas, syempre nakalabas na 1,223 po ang namatay, 42,000 ang adverse effects, at 158,000 na insidente ng adverse effects, at 1,000 side effects. Saan kayo nakakita ng gamot na nasa market na ganun karami ang namatay, ganun karami ang side effects na actually nangyari, pero nasa market pa? Grabe, yun ang nakakatawa. side effects. Buti pa yung sildenafil, ano? Front effects lang. Front effect yun. Pero namatay doon, ha? Sa sildenafil. Anong ginawa? Grabe, yung misis, matagal na siyang tagtuyot, parang El Nino. Na El Nino yung misis. Ang gusto niya, para romansahin siya ng asawa niya. Yung pansit, nilagyan niya binubura niya ng sildenafil, pinakain niya sa asawa niya, patay. Tumigas yung pansit sa loob ng tiyan. Okay. Ang ebidensya pong ginamit ng Arizona ay yung mga pag-aaral na ginagawa po sa Sweden. Strong evidence na it alters human DNA. Marami po rin kayong makikitang artikulo pag ginugol ninyo, puro bayaran po yan. Pag may nakita po kayo sa internet, tingnan nyo kung sino nagbayad po ng mga study kontra. Okay? Ang mabisa po dyan ay basta pananaw di kasi ng mga tao na pinag-eksperimentuhan lang po tayo nitong mga ito. At actually, these are all violations of the Nuremberg Code and are crimes against humanity. Yung mga walang kakwenta-kwenta mga dilaw, gusto nila pumunta ang ICC, may crimes against humanity. Pero pagdating dito sa Betsin, ba't hindi sila umaangal? Hindi, ito lang Dengvak siya. Betsin din yun. At hindi nila tignan ito. Yun din. Kasi ano yan Antibody Dependent Enhancement, ADE. And then dito lang nakita nila yung mekanismo. Dahil nga, ang problema, humihina yung ating resistensya laban sa mga sakit. Dahil yung immunocompromised na tayo,
And then at the same time, experimental lang po yan. Ginawa tayong guinea pig. Oo. Hindi ba? Filipino. My Filipino brother is not a pig. Oo, ano yun eh, si Honor yun eh. Diba? So yan po ang nangyayari. At least nakikita na po at tinatanggap ng maraming tao. Except, wala lang nangyayari dito sa Pilipinas. Ayun Kasi nga, din. hindi nagbabasa yata yung mga Sorry, nandyan sa may niluluto kami tungkol sa ding vaksya kung paano mapapanagot yan. Oo, yun. In a foreign jurisdiction. Yes. Yung foreign jurisdiction naman, ang napag-alaman ko is, kasi nga, Sanofi yan eh. Yung mga Sanofi, kasi nga, marami silang kinita, nandun sila sa Dalampasigan, mga Sanofi Beach. Oo, sila yung mga Sanofi Beach. So, nangyari, nandun lang sila, at kumikita, kailangan daw, regardless of how long na nagkaroon ng side effect at may mga namatay, pwede niyong idemanda kahit siglo ang dumaan pag ang gamot ay may problemang ganun Yun. sa France. So, kailangan, sa France mo lang idemanda. Okay, si Franz Castro, sama Oo, natin. pwede rin. Oo, sama mo na ron. Doon na lang siya. Huwag siya dito manggulo. Anyway, Oh. bago tayo matapos, ito ha. Yes, yes, Ewan ko kung ano ha, talagang minsan hindi ko malaman kung good cop, bad cop itong ginagawa nitong si Oh. Pangulong Marcos at si Speaker Romualdez eh. Eh, Kapagkat noon pong event dito sa Department of Education na alam naman natin ay pinungungunahan ni Vice President Sara Duterte Yes. ay napaka-panay ang puri. Oh, panay-panay. Oo, panay. Okay yun. Oh, sarap yun. Panay-panay. Okay. ang puri ni Pangulong Marcos sa mga achievements ni Oo. Vice President Sara Duterte. Yeah. Yan. Oo. Ang dami daw mga milestones na milya-milya. bitong Milestone. ano ni Miles Ocampo yan? Iba naman, hindi ka mag-anak. Okay. Anyway, kaya sabi niya, ang order niya or advice niya kay Vice President Duterte ay padayon. Ibig sabihin, tuloy mo. Tuloy mo. Padayo. Akala ko, kill. Ay, hindi. Padayon mo. Patayon. Hindi. patay ba yun? Padayon. Sorry. Dominanting ako talaga. Oo, Dominanting. yan. In the meantime, pinupuri ng Pangulo si Vice President Sara, inupakan naman ni Speaker na kanyang pinsan impeach daw, papusukin ng ICC, arestuhin si Sara. Sino tumitira? Alin? Si Speaker Romualdez. Tumitira si Sara Duterte. Si Speaker Romualdez? Sige. Ano ba tira? Anyway, ibig sabihin nga, parang hindi ko alam, ano ba, good cup, bad cup ba ito? Tira Ito ba din. ay, Okay, at try talagang genuine Okay. ang suporta ni BBM o yun nga parang nag-good cup, bad cup lang sila. Malalaman natin in the next few days. Also in light of the pronouncements ni Sara Duterte na parang may parang may intriga siya. Matalinhagang sinasabi na she will run in the next elections. So parang sinasabi na gusto niya mag-resign as VP to dissociate herself in the government, magme-mayor lang ng Davao din. Yes. Sa 2028 na ang malalaman natin kung anong gagawin niya. Very good, Okay. very good. Anyway, Okay. Doc, sa notang yan ay magbibigay na po tayo sa susunod na programang Balitang Bayan. Yan. With Miss Jelly Mendez. At si Doc Chepoy, pasasalamatan ng mga tao na nasa likuran po namin. The wind beneath our wings. Di literal. Ay, di ba? Sorry. The wind beneath our wings. Okay, yan po ating news director Judith Estrada Larino, desk editor Drew Nasino, Wenner Contino, Jenny Lino Masa, Nico Hermosa, at Kent Sale, broadcast IT Don Higante, at graphics Tito Rebate, teleprompter paborito natin si Niljoy Bamabella, And writer Laika Cuevas, Mayan Palma, communications assistant Alisa Quevedo at Jessa Barameda. At ito na po ang susunod na programa, Balitang Bayan with Miss Jelly Mendez. Ito po si Atty. Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal Topacio. At ito po yung lingkod Dr. Handas, kami sa inyo ng isang bayan na susupin sa inyong pagdanasa. Ikitil sa inyong kasalanan at titimo Yung kaisipan na huwag makikiapin. 1, 2, 3. Yes, yo, Topacio!
babayagin. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yo! Topacio!